malagim na krimen ang yumanig sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Natagpuan kasi ang wala ng buhay na katawan ng 18 anyos na dalaga sa loob mismo ng kanilang tahanan sa nasabing lugar noong June 17, 2025. Nagulat ang mga residente ng Iloilo dahil sa sunod-sunod na kaso ng pagpatay ng mga kababaihan sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa ay hindi nila lubos akalain na mangyayari din ito sa kanilang lugar. Ang nasabing pangyayari ay isa ngayon sa mainit na pinag-uusapan online. Ang nakakagulat, ang krimen ay naganap sa loob mismo ng bahay at silid ng biktima. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. 2025, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Tubungan, Iloilo. Tungkol ito sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng 18 anyos na dalaga sa loob mismo ng sulid nito sa barangay Ingay sa parehong bayan. Mabilis na rumisponde ang tauhan ng Tubungan Municipal Police sa nasabing report. Kasunod nila ang grupo ng SOCO na siyang expert sa crime scene analysis. Nang makarating sila sa lugar ay dinatnan na nila ang nagkakagulong mga tao sa labas ng isang modernong bahay na base sa kalagayan nito ay bagong gawa pa lamang, wala pang pintura. Sa unang tingin ay masasabi mo na kung sino man na nakatira doon ay lubos na nakakaangat sa buhay kung ikukumpara mo sa mga ordinaryong mamamayan ng nasabing barangay. Nakatayo ang bahay sa malawak na espasyo na napapalibutan ng mga berdeng damo. Sa gitna nito ay naroon ang isang lumang kubo na yari naman sa may pinagdatig-datig na lumang yero at kawayan. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay sumalubong sa kanila ang malawak na espasyo sa loob at wala pang masyadong kagamitan, marahil dahil sa hindi pa ito natatapos na gawin. Sa loob ng isang silid ay doon na nila dinatnan ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakahiga ito sa sahig na tila ba natutulog lamang, habang nababalutan pa ng kumot. Ngunit ng kanilang lapitan at titigan ng katawan, ay doon na nila nakita ang larawan ng paghihirap na dinanas ng biktima bago ito malagutan ng hininga. Ma'am, last Tuesday na discover po yung isang babae sa loob ng kanilang bahay na wala na pong buhay. Nang makita nila ang katawan ay wala itong suot na pang ibabang kasuotan. May mga pasa ang mata na sanhi ng malakas na persa. May mga pasa din sa iba't ibang bahagi ng katawan at mukha at may sugat ito sa ulo. Kaya naman maliwanag na ito ay isang kaso ng pagpatay. Ang biktima ay agad namang kinilala na ang 18 anyos na si Candy. Balingkinita ng katawan nito, maputi ang kutis ng balat, mahabang maiitim na buhok at bagamat paga ang mukha ay maaaninag mo pa rin ang maninipis nitong labi at singkit na mga mata. Si Candy ay bunso sa 4 na magkakapatid na pawang mga babae. Tulad ng iba, ay simple lang ang pamumuhay ng pamilya sa Tubungan, Iloilo. Hanggang sa magdesisyon ang haligi ng kanilang tahanan na makipagsapalaran sa New Zealand. Naiwan ang pangangalaga sa 4 na babaeng anak sa kanilang ina na si Nanay Fe. Simula noon ay nagsimula ng gumanda ang kapalaran ng pamilya. Kahit na papaano ay nagagawa na nilang paaralin ang 4 na mga anak at unti-unti na rin nilang binubuo ang kanilang mga pangarap. Makalipas ang 7 taon ng makatapos ay sumunod na rin ang 2 niyang nakatatandang kapatid na babae sa kanilang ama sa New Zealand. Naiwan si Candy at ang isa pang kapatid sa piling ng kanilang ina. Nang tumungtong ang kanyang ate ng kolehiyo ay kinailangan na rin itong umalis sa kanilang bahay dahil sa nasa kabayanan ng eskwelahan nito. May kalayuan ito sa kanila kaya naman umuupa ito ng boarding house at umuwi lamang tuwing weekend. Naiwan na mag-isa si Candy sa kanilang bahay kasama ang kanyang ina. Noong April ay proud na nagtapos si Candy ng senior high school with honors. Handa na rin sana ng dalaga para sa huling yugto ng kanyang buhay bilang estudyante. Pangarap niya rin na makatapos ng pag-aaral at makapunta ng New Zealand para mabuo na ang kanilang pamilya. Subalit ang pangarap na ito ay hindi na niya maisa sa katuparan pa. Ayon sa ina ni Candy, huli niyang nakitang buhay ang anak noong June 16, 2025. Dahil araw ng Lunes, ay sila lamang ni Candy ang nasa bahay. Bagamat maraming kaibigan na hindi mahilig si Candy na lumabas ng bahay tanging libangan nito
ay ang magkulong sa loob ng kwarto at magkutingting ng kanyang cellphone. Bandang alas 7 ng gabi ay nakita pa siya ng kanyang ina na kumuha ng pagkain bago ito muling bumalik sa loob ng kanyang silid. Bagamat malaki ang bahay at may mga silid, nakasanayan na ng ina ni Candy na matulog sa luma nilang kubo sa labas ng bahay. Mas malamig kasi doon kumpara sa loob, kaya naman mag-isa lamang si Candy na natutulog sa kanilang bahay. Bandang alas 12 ng hating gabi, ayon pa din sa salisa ng ina ni Candy, ay bahagya siyang nagising dahil sa pagtahol ng mga aso. Ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin dahil karaniwan na raw ito tuwing gabi, lalo na nga at marami ang dumadaan. Kinaumagahan alas 8 ng umaga ay nagluto siya ng almusal at nagtungo sa palengke. Dahil wala namang pasok ang anak na si Candy, hindi niya ito ginising. Pagsapit ng alas 10 ay umalis siya sa kanilang bahay para naman magpunta sa sabungan para magtinda. Nang umuwi siya ng tanghali para mananghalian, hindi niya pa rin sinilip ang anak na si Candy. Inaasahan niya na sa mga ganong oras ay natutulog pa ito. Madalas kasi itong magpuyat sa gabi kaya naman matapos kumain ay bumalik na rin siya ng sabungan. Alas 5 na ng hapon siya umuwi, subalit dito na siya nagtaka dahil napansin niya na hindi pa rin nagagalaw ang pagkain na iniwan niya para sa bunsong anak. Kaya naman kinatok na niya ito sa kwarto, subalit walang sumasagot. Lumabas siya ng bahay at sinilip ito sa bintana at nakita niya ang anak na nakahiga sa ibaba ng kama at tila hindi ito humihinga. Dito na siya humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay at tinulungan siya para mabuksan ang silid at doon na nga nila nakumpirma na wala ng buhay ang biktima. Mas nanlumo pa siya nang makita ang kalagayan nito at ang mga tinamo nitong pasa at sugat. Sa initial investigation ng SOCO ay nalaman nila na walang nawawalang gamit sa loob ng bahay. Wala din silang nakitang forced entry sa pintuan ng bahay. Ayon sa ina ni Candy ay talagang hindi nila nilalak ang pintuan sa kabahayan para mas mabilis siyang makapasok sa loob pag kailangan niyang gumamit ng banyo at may mga mahalaga siyang kukunin. Bagamat ayon dito ay naglalak naman ang pintuan ng anak na si Candy. Gawa sa matibay na kahoy ang pintuan at magandang klase din naman ang lock. Kaya noong una ayon sa mga pulis ay maaaring kakilala ng biktima ang suspect at pinapasok niya ito sa loob. Imbestigahan po ng ating mga pulisan yung pangyayari and based po sa investigation ng ating forensic unit, nalaman po na parang dinalaw po yung babae. And Dagdag pa ni Captain Magilumuntan na maayos ang pagkakapwesto ng katawan ng biktima na tila natutulog lamang, kaya't pinaniniwalaan ng pulisya na sinadyang linisin at ayusin ng suspect ang kwarto pagkatapos ng krimen upang itago ang ginawang karumal-dumal na gawain. June 19, 2025 ay agad na naglabas ng autopsy report ang medical legal officer na si Dr. Owen Libakin at ayon sa kanya, base sa ginawa nilang pagsusuri sa katawan ng biktima ay positibo na ito ay ginahasa. Base na rin sa mga nakitang sugat sa masilang bahagi ng katawan nito. Maliban dito ay nagtamo din ang biktima ng mahabang pasa mula sa noo hanggang sa pisngi sa kanang bahagi ng kanyang mukha na posible umanong sanhi ng pagkakabundol sa pintuan o sa gilid ng kama. May 4 din siyang pasa sa likuran ng kanyang ulo na pinaniniwala ang dulot ng suntok. Ayon sa medical legal officer ay hindi ito dulot ng matigas na bagay dahil walang bakas ng dugo sa kwarto. May mga galos din si Candy sa tuhod na maaaring pahiwatig na gumapang pa ito bago ito bawian ng buhay. Mayroon din itong mga galos sa hita at masailang bahagi ng katawan, malinaw na indikasyon ng panggagahasa. Walang sinayang na oras sa mga investigador. Agad silang nangalap ng impormasyon na maaaring may kinalaman sa krimen. Nagkaroon sila ng 7 persons of interest. Ayon sa kanila, ang 7 ay hindi magkakaugnay at hindi rin kamag-anak ng pamilya, kundi pawang mga kakilala lamang. Lahat ng mga ito ay sumailalim sa interrogation at kinuna ng mga DNA samples at fingerprints na siyang ikukumpara nila sa mga ebidensyang nakalap ng scene of the crime operatives. At lahat ng ito ay hindi tumugma hanggang sa noong June 20, 2025. 3 araw matapos ang krimen, ay sumuko sa kanilang tanggapan ng 33 years old at isang habal-habal driver na nagpakilalang si Aljun Halbuna. Residente din ng lugar at hindi na rin naman iba sa pamilya. Kapitbahay lamang nila kasi ito. Ayon sa kanila,
ay matagal nang kilala ng pamilya si Halbuna. Madalas ay sinasakyan nila ito at may mga pagkakataon din na nakakainuman at nakakakwentuhan ito ng kanilang ama. Maayos naman ito sa pakikitungo sa kanila at hindi nga sumagi man lang sa isip nila na ito ang salarin. Sa pagsuko ni Aljun Halbuna ay nagkaroon ng liwanag ang kaso. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, June 17 ng bandang 2:30 ng madaling araw nang umuwi siya galing sa inuman. Nadaanan niya ang bahay ng mga tabanda. Umihi siya sandali sa gilid ng kalsada bago niya tinungo ang bintana sa likuran ng bahay kung nasaan ang silid ng biktima. Hindi nakalak ang bintana at bahagya pa itong nakabukas. Mula sa labas ay nakita niya ang mahimbing ng natutulog na dalaga. Bagamat umaandar pa ang cellphone nito na nabitawan na niya marahil ay sa labis na antok. Ayon kay Aljun, ay tumungtong siya sa puno ng malunggay at sumampa sa bintana hanggang sa tuluyan na nga siyang makapasok sa loob ng silid. Bagamat na makapasok ay agad namang nagising ang biktima at bahagya pa itong sumigaw ng sino dya o sa Tagalog sino ka. Sa pagkataranta ayon sa kanya ay agad niyang tinakpan ang bibig nito ng kumot. Ayon sa kanya ay nagpumiglas si Candy kaya nagkaroon sila ng physical wrestling o paglalaban sa pagitan nilang dalawa. Dahil nga nakainom siya ay aminado siya na nahirapan siyang pigilan ang pagpiglas ng dalaga hanggang sa mahulog sila sa kama. Ayon kay Aljun ay dito na tumama ang ulo ng dalaga sa sahig na siyang naging dahilan kaya naman nawalan nito ng malay. Nang mapansin niya na hindi na ito gumagalaw ay kinapa niya pa umano ang pulso ng dalaga. At dito niya nakumpirma na wala na itong buhay. Napansin niya din umano na may lumabas na dugo sa ilong nito. Ayon kay Aljun ay tumagal pa siya sa loob ng silid ng 30 minuto bago siya tuluyang umalis. Tumakas siya pabalik sa parehong bintana na kanyang pinasukan. Isinara pa daw niya ang bintana bago siya tuluyang tumakas. Bagamat umamin ng suspect sa ginawang illegal na pagpasok at pagpatay sa biktima ay mariin niya namang itinanggi na ginahasa niya ang dalaga. Maliban dito ay nakitaan din si Aljun na mahahabang kalmot sa kanyang leeg, indikasyon na sinubukan ni Candy na gawin ang lahat para makaligtas. Nang tanungin ng mga pulis kung ano nagtulak kay Aljun sa ginawa niyang pagpasok sa bahay ng mga biktima at kung ano ang kanyang pakay sa loob ay tila naman nakakaloko pa itong umiti at sinabing wala siyang masamang balak sa dalaga, nais niya lamang umano itong gulatin. Bagay na kahit sino yata ay hindi maniniwala. Sa kabila nito, inamin naman ni Aljun na nang gawin niya ang krimen ay nakagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Kasunod ng pag-amin niya sa ginawa ay pinangalanan niya din ang mga tao at pinanggagalingan ng iligal na bagay. Sa follow-up operation ng Tubungan Police ay agad din namang nahuli ang mga nasabing personalidad. Humingi naman ng tawad ang suspect sa pamilya ni Candy, bagamat wala atang kapatawaran ng kanyang ginawa at walang ibang nais ang pamilya ngayon kundi ang makitang mahatulan nito ng habang buhay na pagkakakulong. Sa ngayon, ang suspect ay opisyal lang sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay sa Prosecutor's Office ng Iloilo. Bagamat napakasakit ng nangyari ay kinailangan naman ng pamilya na magpatuloy. Alam nila na ito din ang nais ni Candy. Kaya naman mabigat man sa kanilang loob ay muli nang bumalik ang kanyang ama at 2 kapatid sa New Zealand para sa kanilang trabaho. Naiwan sa kanilang bahay ang kanyang ina at ate. Kakatapos lamang ni Candy ng senior high school, malayo pa sana ang mararating nito. Sino namang mag-aakala na sa kabila ng hindi nito paglabas ng bahay ay sa loob mismo ng kanyang silid niya sasapitin ang karumal-dumal na pagpatay.